This time, I will show you paano gumawa ng content calendar using Google Sheets. Ayan, Google Sheet. Content calendar. This is a template that I already created and I will share the link with you guys sa email na isasend ko sa inyo or doon sa course guide. So as what you can see, first one, we have the social platform. My platform number 1 and platform number 2. Kasi sabi ko sa inyo last time, focus muna kayo sa 1 or 2 platform, okay? So, for example, sa platform number 1, gusto ninyong gamitin. Ayan, meron na rin ako nakalagay dito ng mga options. Tatlong options pa lang to, Facebook, Instagram, Twitter. If you want to add more, just click this edit button, guys. Edit button, click natin yan. Kunwari, gusto natin mag-add ng LinkedIn kasi tatlo lang yung option, di ba? So, add another item. Lagay natin dito sa value yung name ng platform, LinkedIn. Then, change natin yung color. Kasi nagamit na yung dalawang blue, ito na lang sigurong green, LinkedIn. So, ayan o. Dark blue, Facebook. Dark red, Instagram. Light blue, Twitter. Or X. X na daw yung name niya. LinkedIn din sa green. And, pwede din tayo mag-add, ano pa ba? Pinterest or YouTube, diba? YouTube na lang. Okay, YouTube. Change natin yung color. Let's use pink. Okay. So, once na done na kayo sa pag-add ng options, just click nyo lang tong done. And then, apply to all. So, makikita nyo na yan siya dito. Automatic na yan lalabas. Okay? So, again, maraming options sa platform. Pili lang tayo ng dalawa. For me, I suggest using Meta. So, that is Instagram. And then, sa second platform is Facebook. Why? Kasi, pareha lang sila ng format. One time lang yung gagawin, pero madidistribute na siya both sa Instagram and sa Facebook. Okay? But, guys, once na I sent you this template, please make sure na you download your own copy, okay? Make your own copy or download nyo yung sariling copy ninyo. Just use Microsoft Excel. Huwag na yung PDF kasi mahihirapan kayo sa pag-edit. So, again, two option, make a copy or download using Microsoft Excel para hindi nyo ma-mess up itong template. Okay? So, ayan, again, pili kayo ng platform 1 and platform 2. Now, dito sa date part, dito sa date, all you have to do is just click nyo yung cell twice, 2 times. And once na na-click nyo na siya 2 times, lalabas nyo na yung calendar. Kasi, na-edit ko na to. Nalagay ko na yung values niya. So, that's why meron na siyang calendar. So, ilang beses ba kayo magpo-post within a month? Ilang beses ba? So, let's try to create a post kasi last week na ngayon ng November. It's already 26th. Now, let's try to create content para sa December. And let's say na once a week kayo magpo-post. Once a week. And that is Friday. Every Friday. So, piliin natin tong date. December 1, 2023. Okay? So, automatic. So, yung next ninyo na post is December 8. Kasi once a week, di ba, yung frequency. But guys, it's all up to you, ha? Kung ilang times kayo magpo-post within a month, within a week. Pwede din twice a week, twice a month lang. Pwedeng every day. Pwedeng 3 times a month or once a week. All up to you. So, for us, let's try to create tatlong schedule. December 1, December 8, and then December 15. So, ayan. Then, pili lang din tayo ng ipopost siya. Same lang. But, kung gusto niyo iba naman, the next month, by 2024, feel free na i-change na yan siya. And then, yung dito na side is posting time. PST, Philippine Standard Time. So, you can make sure nyo guys na yung time na gagamitin ninyo is time na doon sa client ninyo. Okay? Hindi yung time natin dito sa Pilipinas. Kasi nga,
iba naman tayo ng time zone. So, baka yung time na pipiliin nyo dito sa Philippines is gabi doon sa kanila or madaling araw. So, walang mag-i-engage. So, make sure na ilagay nyo dito is yung time ng client ninyo. So, for example, 11 a.m. kasi lunchtime na yon almost. So, 11 a.m. So, gusto ko 11 a.m. lang lahat. Pwede din iba-ibahin ninyo. 11 a.m. Next time is p.m. naman. 5, 6 p.m. Ganon. 10 p.m. Morning, afternoon, evening. All up to you. Kung ano yung gusto ninyong time. And then, yung content pillar. Diba, napag-usapan natin tatlo. Merong 4 pala. Educational, inspirational, promotional, and ano ba yung isa nakalimutan ko, guys? Dun sa previous video, kayo na lang mag-add ha, para ma-practice nyo din. Gamitin nyo yung edit button. So, dito, kasi meron 3, first, gawin natin yung educational. Inspirational na lang. Para, pag inspirational kasi, yung content format niya is single photo, ba diba? Pag mga picture, mga quotes lang, single lang siya, 1 photo lang. So, sa next, gawin natin is carousel, yung content pillar. And then, content format niya. Oh, okay. Dito na ako nagkamali, guys. Single photo. Oh, I see. Something wrong doon sa choices. Let me edit first, guys, kasi, ayan o, inspirational, educational, promotional. Yon choices sa first cell. Sa second cell, iba na. So, I will just, okay, ayan. So, na-edit ko na yung cell. Ayan. Change ko na rin yung kulay para hindi magkapareha yung content pillar and content format. So, again, yung pipiliin nating content pillar first is inspirational. Susunod naman is educational para sa carousel. And then, sa promotional, gamitin natin is single photo. Okay? Single photo. So, yung topic, ano ba yung mga topic na gagamitin natin? Wala pa tayong mailagay dyan kasi later gagamit tayo ng Canva. Then, caption. Later din, galagay natin dyan yung caption. So, link. Sa link, it means kung saan ma-check ng client yung file, yung image. So, pwede nyo i-copy yung link from Canva. Lagay nyo dito. Okay? Paste niyo dito. Or pwede nyo din i-save sa Google Drive. And paste nyo yung link dyan. Pero I suggest na yung Canva link na lang para hindi na kayo mag-save. And then, if ever may revision request yung client, then automatically na ma-change niyo dun sa Canva. So, if you're going to hover your mouse dito sa right side, ayan, may status. So, the client have the option to approve or revise yung ginawa ninyong content or kung sino yung team leader ninyo. Okay? So, pag sinabing revise, ayaw nila, maglalagay sila ng note dito. Pwedeng lagay nila change color palette. Ganon. Or pwede din sila magsabi na change nyo yung wording. Or pwede din na i-change ninyo yung font size. Ganon. I-remove ninyo tong element na to. I-add ninyo ang element na to. Ganon. Okay? So again, this is the first strategy, the first type ng paggawa ng content calendar using Google Sheet. This is applicable sa mga client na hindi masyado techy. May mga middle-aged client na hindi masyado techy. So, applicable to sa kanila. Mas prefer nila tong Google Sheet. Mas madali sa kanilang gamitin to. Pero, meron din namang mga client na techy. So, yun yung pag-uusapan natin regarding the use of Asana when it comes to creating content calendar. So, this is the second strategy, guys, ha? First strategy was using Google Sheets. The second strategy is using Asana. So, we already discussed kung paano gamitin ang Asana sa first week training ninyo. So, last time, ito yung mga nagawa natin dito sa left side ng mga projects. So, ang gagawin ninyo, we have to create new project. So, hover your mouse dito sa project na Word. I-click ninyo tong plus sign na button. This one. Okay? Click. And then, new
project. Blank project or use a template. Gusto ko gumamit ng template. So, click ko itong pangalawa. Create blank project. And then, let's name it business name. So, guys, you have to find or reach out sa friend ninyo na mga business, na may mga business, and then you can offer to create your service na sasabihin nyo, pwede ba na gawan kita ng i-manage ko yung social media account mo, gagawan kita ng content for 1 month. Free lang. Free. So, pwede nyo na yung gamitin yung na-produce ninyo ng mga graphics for your portfolio. Okay? So, yung business name, so, lagay lang natin to. Business name, and then sample. Public to my workspace, yes. And then, itong default view, board. I-click natin tong board, okay? Create project. Once na nandito na kayo sa loob, may makikita kayo na 3 option. To do, in progress, complete, and empty. Pero, gagayahan natin tong, i-change natin to. Mag-a-add tayo dito. So, mag-a-add tayo ng for review. Okay. So, yung for review, i-move natin siya katabi ng in progress. Oops. Change na sila. So, ayan. Kita nyo, to do, ibig sabihin yung gagawin, in progress, for review, and then itong complete. Complete or posted. For review or for approval. Okay. Assuming na meron na kayong team or yung client. Gusto ng client na asana yung gamitin. So, paano ba? Number 1. Ayan, task 1. This is the card. Okay? You have to click the card and change ninyo yung task name. Okay, so let's open itong content calendar. Pwede natin siyang gamitin as guide. Gagawa tayo ng content pillar is inspirational, single photo. So, single photo, inspirational. So, ilagay natin dito. Single photo, inspirational. Change na lang natin to. Facebook post number 1. Or, change na lang natin sa meta. Meta post number 1. Okay? So, yun yung name ng task. And then, ilagay natin dito yung content pillar is inspirational. Content type. Content format pala, sorry. Is single photo. Ayan. So, nailagay na natin. So, once na nailagay na yung description part, pwede tayo mag-add ng mga additional na mga instruction dito sa description box, di ba? You can leave a comment if nagawa nyo na yung link. Yung link, Canva link, if nagawa nyo na yung content, pwede ninyong i-type dito sa comment section and then i-tag yung client. And then click nyo yung comment para mabasa nila. Okay? So, that's it for the first post. Gagawa tayo ng 3 post, di ba? Ayan, meron tayong 3 post na gagawin. So, right-click lang natin itong card. Right-click. And then, duplicate task. Ayan, duplicate task. Create new task na. Ayan, automatic na siyang nag-copy. Ayan o, duplicate. Let's change that. Meta post number 2 na ito. Hindi na number 1. So, number 2 is carousel. And then, it is educational. Check natin yung, ayan o. So, carousel, educational. Yung second na, natin. Second na, what is it? Content. So, change din natin to. Content pillar is educational. And then, carousel.
So, gawin nyo lang siya up until sa ilang post, okay? I will create the third one. Okay, so ayan, kompleto na sila guys. Meron na tayong number 1, meron na tayong number 2, and this is the number 3 na card. Delete lang natin itong word na duplicate. So ayan, meron kayo nakikita na tatlong card. Pwede kayong maglagay ng assignee, kung sino yung i-assign ninyo. Then yung due date. Okay? So, target natin mag-post is November 1, di ba? That is the target post. So, maglagay kayo ng due date before November 1. So, maybe 2 days prior. So, lagyan natin November 29. Ganyan. So, kayo nang bahala. So, once na nagawa nyo na yung mga task card, pwede yang i-move. So, for example, si team member number 1 yung naka-assign sa task number 1. Sa number 2 naman, si team member number 2. Pwede kasi iba-iba yung mga teammates, di ba? So, pwede nyo yung i-move itong card. Oops. Move natin tong card from to do. Pwede siyang i-move sa in progress. Ibig sabihin, ginagawa na siya. And then, pag tapos na, pwede nang for reviewal or approval. Okay? Kung may comment yung client, pwede naman siyang mag-comment dito sa baba. Ang advantage ng Asana. Kasi hindi na kayo kailangan ng iba't ibang platform. Ito na talaga, isa na lang. Nandito na lahat. Okay? So, ayan, mag-comment kayong dalawa. Hey, hi VA, hi freelancer, I want you to change this. And then, pag nakita mo naman na reasonable yung request ng client, and then comment ka din na, okay, done na po. Revisions has been made. Ganun. So, if done na, approved na siya, pwede natin siyang ilagay sa complete, sa posted, or sa scheduled. Scheduled. Guys, ito is guide nyo lang ha. Ibig sabihin, pwede nyong isa-isahin yan. Yung complete, scheduled, posted. Pwedeng separate yan ng mga, ayan, pwedeng separate na sections. So, ginanyan ko lang siya para mas mabilis. So, ganun din sa in progress number 2. O kung you change your mind, wag muna. Bukas ko na lang yung gagawin. So, pwede mo lang din ibalik. So, cards ang tawag dito. So, ayan. Once na nakita na yan, dito sa for review or for approval, for example, that one, pwede yung team leader ninyo, yung client, mag-like na lang siya dito. Kasi pag ni-like yan, ayan, no, makikita naman. And manonotify ka naman. Complete naman itong notification nila, ng Asana. So, that's how you use Asana sa pag-create ng content calendar. Okay? I hope that is clear. So, this time, I will teach you how to create content using Canva. So, i-open ninyo yung Canva account ninyo. I am using the Revista account kasi para mas mabilis ako makapaggawa ng tutorial regarding sa pag-edit ng mga content na gagawin natin. Kasi ito nga ay naka-premium account. So, pag nandito na kayo sa Canva, first thing you have to do is i-click ninyo itong social media. Ayan, social media. Once na-click na yung social media, makikita niyo dito sa baba, popular, Instagram, Facebook, and LinkedIn. If you're going to click Instagram, automatic na siyang magbibigay sa inyo ng option. First one, do you wanna create Instagram post, yung square, o yung Instagram story, Instagram ad, Instagram reel. So, ayan. So, Facebook naman, pwedeng Facebook post na landscape, Facebook cover, Facebook ad. So, ayan. Kaya, sobrang daling gamitin itong Canva. Niya talaga. Napakaganda para sa ating mga freelancer. Kaya, make it your aim na mas matutunan nyo siya in detail. So, balik tayo dito sa Instagram. Kasi yung first na gagawin natin if we're going to check the content calendar is itong single photo. Ibalik natin siya sa in progress kasi gagawin natin siya. Single photo na inspirational. So, ibig sabihin, this will be a picture quote. Okay? So, balik tayo sa Canva. Dito sa taas, itong search bar, pwede tayong dito maglagay ng
word. So, palagay natin, inspirational quote. Click enter. Automatically, ipupull niya lahat yung mga, ayan o, mga quotes, mga templates na nandito na pwede natin gamitin. Natin i-change yung category. I-click nyo yan, and lalabas na dito yung mga options. Business, social media, education, cards and invitation. Meron ding additional dito na mga categories to filter out the result na lalabas sa template. But for me, pipili na lang tayo dito ng isa. Then, pag nakapili na kayo, mas gusto ko to, cutie. Okay, kapag nakapili na kayo, customize this template. Siya nga pala guys, I forgot to tell you, you have to prepare, before kayo mag-start mag-create ng content, you have to prepare yung ginawa ninyo na branding kit. So, ito yung branding kit na ginawa natin for Pinky Cat, right? So, yung hex codes, yung text, and yung mood board. And also, prepare your buyer persona. So, ito si Sir. So, 'di ba? Ayan, yung buyer persona. So, ayan. Once na prepared na yung, nag-load na yung content, all we have to do is to change siya depending sa branding natin. Change natin yung kulay, yung text, and everything. For me, I will be using the branding kit na mismo ng Revista para hindi na ako mahirapan. So, ayan, kapag i-click nyo yung brand, automatically, magsha-shuffle na yung kulay niya depending sa kulay ng Revista. So, ayan, edit na yung iba. Gusto kong i-change yung kulay ng cloud. I wanna use orange. Ayan. And ito, gusto ko siyang i-change into white. So, 'di ba ang bilis? Ang bilis, tapos na. So, all you have to do is to change din yung, i-change ninyo yung text. So, the text that we are using para sa Revista is Poppins. Ayan. Automatic na din siya nag-change. Poppins, dalawa Poppins and then Breeze Serif. So, I prefer na itong Poppins bold. Okay. And then, itong sa baba, gusto ko siyang change ng Breeze Serif. Para hindi magkaiba yung text, yung font text, yung style ng font style sa iba ninyong post. Dapat magkapareha sila. That's why you have to edit. Kahit na cute yung first, yung font na ginamit first is cute. Kailangan yung i-change yun para mag-match doon sa brand ninyo. So, ganun talaga guys. Hindi lahat ng cutie is napupunta sa atin. Okay, so that's it. Tapos na tayo sa first one. Okay? Tapos na tayo sa first one, which is itong meta post. So, anong gagawin? If you want that, you have to click share. And then, only you can access. I-change nyo tong collaboration link into anyone with the link. And then, pwede kayong can view, can comment, can edit. Can edit na lang. Assuming na yung client naman yung mag-view. I-copy ninyo yung link. Punta kayo sa Asana. And then, paste ninyo yung, ayan o. So, once na na-paste na siya, automatically na din, ma-open ng client. Ito yung view niya. So, ayan o, kita ninyo. So, assuming na yan yung freelancer, ito yung client. So, ayan, na-open siya. 'Di ba? So, kung hindi gusto yung client, pwede niyang i-comment dito sa baba. And pwede din na dito ninyo ilagay yung link, yung comment. Pwede niyong itag yung client. Dapat at, yan, symbol na at, and then yung name nila, yung email nila. Para ma-notify sila agad. Once na na-click yung link, pwede niyong i-click agad yung comment. Okay. So, dalawa yung link, nasa comment section and nasa description box. Okay? So, once na
natapos na siya, move nyo siya for review or approval. Assuming nagustuhan ni client, ni-like ni client, okay na. So, i-schedule mo na siya for scheduling na siya. Okay? So, patuloy tayo dito sa pangalawang post, which is carousel or educational. So, balik tayo sa Canva. Let us rename this file. Ayan, yellow beige, cute. So, hindi yan. Meta post number 1. Kasi yun yung name ng task dito, diba? Meta post number 1. So, para hindi na magulo, same din, name na siya. So, back to home. And then, click nyo again yung social media. And then, i-type natin yung term na educational. Okay, so yung second na post na gagawin natin is ito, 'di ba? Educational post, carousel. Pagpalagay natin, tips about studying. Studying. So, lagay natin dyan, study tips. Sa box, automatically lalabas yung mga infographics. Ayan o. Kita ninyo guys. Pero gusto natin is carousel. So, maghanap tayo ng carousel. Ayan guys, so para hindi na tayo mahirapan, dito sa search box, nilagay ko na yung term na carousel. So yung adjective, yung task is study tips, and then carousel. So ayan, automatically nag-pull na siya ng mga information. And again, yung gusto nating tip is regarding studying. So piliin natin to, and then customize this template. Ayan, so again, I am using the Revista account. So, ito na yung carousel. Kita niyo first page, page 1 is yung title. Page 2, topic number 1, tip number 1, tip number 2, number 3, number 4, and then the last one. So, pwede natin itong i-click ang grid view. Makikita ninyo lahat yung images. So, yan yung magiging carousel post. Okay? Now, gagawin natin is, we have to change kasi hindi naman ito branding ng revista, di ba? So, i-change natin yung color, yung fonts, depending sa branding ng business. So, yung gagamitin ko is sa revista. Ayan. Okay, gusto ko yan. Apply to all pages. Automatically, nag-change na lahat yung kulay. So, one time na lang, di ba? Di na tayo nahirapan. And then, pangalawang i-change natin is yung font style. Change natin siya into Poppins. Kasi yun yung aming. Ayan. And then, change all. Automatically, nag-change nga lahat. Ito is regular. Gusto ko bold din na. Poppins. And then ito, gusto ko siyang i-change. Yung maliit na text na yan. Change ko siya into our second. Ayan, Breezy Reef. Let's check daw. Okay, hindi siya nag-change. Change naman natin into Poppins. So, ganun lang guys. Hanggang sa matapos kayo, i-adjust nyo lang sila. Okay? So, if you are satisfied na, Poppins, ito, Poppins din. So, ayan yung mangyayari kapag mag-change kayo ng text, minsan, ganito yung mangyayari sa mga letters. Sumusobra siya. So, it's your job na to adjust yan. And palitan ninyo yung mga wordings. Ayan. vistaph.com. Pwede na i-copy and paste pero type ko na lang. Okay, so once done, it will look like this na. Ayan, tapos na siya. Nakadepende na siya sa branding natin. 'Di ba madali lang? So, ganun yung gagawin ninyo hanggang sa
mabuo ninyo lahat yung content. So, ito is meta post number 2. I-change niyo yung file name ha, para hindi kayo maguluhan. Okay? So, this is for the carousel. Now, we have to share the link para ma-check ni client. Change collaboration link into anyone with the link para makita nila, hindi naka-private. Copy link. Let's go back sa Asana. Close muna natin to. So, meta post number 2. Description box. Lagay natin yung link. Sa comment section, ilagay din natin para sureball na. Dalawa talaga yung link. So, ma-check nyo na yan. Once done, sa in progress, dito na tayo for approval. Okay? And make sure na ni-react ni client yung like para alam ninyo kung nagustuhan niya ba. Now, dito na tayo sa pangatlong post which is promotional. So, back to home and then i-type na naman ulit natin yung word na kasi promotional, 'di ba? Pwede natin siyang let's see muna yung mga templates na nasa promotional. Ayan oh. May mga promotional. Ayan. Promotional na mga pictures. Ayan, donuts. Kaso ano siya? Video. So, gusto kong promotional is yung feedback. Kasi promotional din yun eh. Yung feedback ng mga customer. Gusto ko yun. Promotional din yun. Good words yun from client. Gusto kong gamitin yung okay. So, gusto ko ito. Gusto ko to. Customer feedback. Promotional din to. Kasi nga, pero promote niya yung business. So, click customize. And then, same lang din yung gagawin natin, guys. Change the color branding depending sa branding ni client. Okay. Ayan, gusto ko yan. Oh, let's see. One more. Okay. Parang mas gusto ko to. Pero hindi masyado white. Okay. Maybe I will change. And make sure, guys, pwede nyo din i-isa-isahin i-change yung mga element. So, ayan, oh. Gusto ko i-change yung ibang blue. So, ayan, once na-change na yung mga kulay, again, ano yung susunod na i-change? Change the font style. Poppins, bold, extra bold, ayan. So, gusto ko yung extra bold. And then, ito din, change natin siya, extra bold din. Change all. So, ayan, tapos na siya. So, we are done. Mabilis lang, 'di ba? We are done na. Meta post number 3. So, make sure na yung file name is similar sa file name na nandun sa Asana para hindi din maguluhan yung client. So, again, share, click share, change collaboration link into anyone with the link, can edit, copy link, punta sa Asana, click yung card, which is meta post number 3, description box, i-paste ang link, and sa comment section, i-paste ulit ang link para double. So, ayan na. So, dalawa na yung for approval. 1, 2, and 3. Okay? So, I hope that's clear. So, once na na-approve na yan ng client, then the next thing is scheduling. So, on the next video, I will show you how to schedule post. Kung paano natin i-schedule itong mga nagawa natin ng mga content. These are already content. Okay, guys? I will see you in the next video.